So, ayun na nga mga Marikoy, dito kami kakain. Pagdating namin dito, 1 oras daw kami maghihintay kasi pang 50 daw kami sa line. Buti na lang talaga kasama namin si Didi. Driver na, tapos Didi pa ng lahat. Siya lang kasi yung nag-iisang lalaki ng barkada namin na active sa group namin. Siya talaga yung barkada namin. Yung asawa niyang si Maring Tintan, simula elementary pa lang yata sila na. Kaya naging close na rin namin si Maring Tintan. Yung 1 oras mga Marikoy, naging 2 oras. Kaya itong si Jace gutom na daw siya. Tignan nyo, nagdadrama. Ay, kawawa na baby. Ay, kawawa. Ay, kawawa na baby. Ay, kawawa. At finally, nakapasok na rin kami. Pagdating ng mga pagkain, di na namin masyadong nabidyohan kasi gutom na kami. Tapos bumili pala sila ng slice ng cake at pinablow sa akin kasi mga Marikoy, walang nagregalo ng cake sa akin. Lagi kasi ako nagde-DIY cake kaya akala nila meron na akong birthday cake. Pagkatapos namin kumain at nagpahinga ng konti, pupunta naman kami sa Igorot Stone Kingdom. Pagdating namin dito, napaka-foggy. Tapos niloloko ako ng mga kaibigan ko, sabihin ko daw foggy. Bukod pala kay Didi, kasama din namin si Daddy Tano. Tomboy version tulad ng sinasabi nyo. Siya pala si Jel, tawag ko sa kanya Jel. Din yung nag-decide na dalhin namin yung stroller. Sabi ko baka di ko kayanin. Buti na lang mga Marikoy, tignan nyo yung mga kaibigan ko. Si Didi at saka si Jel, sila yung nagpakatatay for today's video. Sabi din kasi nila mas mahirapan daw ako kung di ko dadalhin yung stroller. Kasi nga papabuhat si Jace, di naman siya maglalakad dito. Tapos matalusad yung dadaanan. Dito din pala yung pwede kang mag-costume. Tapos pwedeng papit. At ayun, nagpa-picture na si Didi at saka si Mimi. Tapos sabi ko sa kanila, wag na kaming umakyat kasi baka di ko kayanin. Kaso sabi nila, try ko daw. O yan, tinry ko. Tapos di ko nga nakaya mga Marikoy, kaya nagpatulong na ako. Tinulungan ako ni Maring Tintan na iakyat si Jace. Dating naman namin dito sa unang palapag, sabi ko sa kanila, baba na kami. Yun pala mga Marikoy, di ka na makakababa. Sa kabila pala yung exit, kaya yan si Jel, tinutulungan kami. Tapos bigla akong napansin, nakatayo siya dito. Gusto mo bang mabuntis? Sabi ko sa kanya. At ayun na nga mga Marikoy, pinagtulungan na nila si Jace. O diba mga Marikoy, napakaswerte ko talaga sa mga kaibigan. Buti na lang itong si Jace steady lang at di siya umiiyak. Kasi mga Marikoy, kakagising niya lang tapos inaantok pa yan. Noong pababa na kami, mas nahirapan na kami. Kaya yan yung mga babies, parang sila yung mga magulang ni Jace. Sabi nga nila, wag niyong ismoli ng tomboy. Lalo na itong si Jel, grabe yung pinagdahanan niya sa Baguio trip na to. Sorry na Jel and sobrang thank you. Sana wag na kayong maghiwalay ni Bargs kasi pag naghiwalay kayo, ako yung unang iiyak. 100 pesos pala yung bayad dito mga Marikoy, kapag bata wala namang bayad. Umalis na din pala kami kagad dito tapos umuulan. At dahil nadatnan pa namin bukas yung mga nagtitinda, napagdesisyonan na naming mamili dito. Nagtingin-tingin ako ng Good Shepherd na ubi jam kaso tig 500 talaga. Grabe, dati magkano lang. Tapos namili pala yung mga kaibigan ko ng mga strawberry. At dito kay ate, pinatawad niya ako kahit wala naman akong kasalanan. Binigay niya na lang 450 yung ubi jam. Tapos tig 250 naman itong Rico's Lengua. Kumuha lang ako ng isang ubi jam para kay ate ko, abili niya kasi yan. Tapos 3 lengua at nagbayad na rin ako. Grabe, dati magkano lang yung ubi jam tapos ang dami mo nang mabibili. Sunod naman, nagtingin ako ng gulay kasi nga magluluto ako ng nilaga. Pagkatapos niyan, umuwi na kami ng Pampanga. Dito na lang kami nagkape at nag-compute na sila at nagkasingilan na. Kahit pala umaga na kami nakauwi, nakatulog ako kagad. Kasi nga nag-take ako ng Glossy. Iba talaga yung Glossy. Alam nyo ba mga Marikoy, may kasama din itong malunggay. Kaya sobrang safe siya sa mga padede moms.